Good morning! For today's video, gagawa tayo ng DIY kalan. Yan. Guys, rice cooker nga pala. Yung sirang rice cooker ang gagamitin natin para sa kanyang hulmahan, guys. Yan. Tapos, naghalo ako ng 3 kilos of cement. Yan. Tapos, kanyang buhangin. 1:1 ang aking mix. Yan. Lalagyan na natin siya ng semento sa kanyang first layer. So, yan. Ilalagay na natin to hanggang sa maabot natin yung kanyang butas. Yan. Kahig-kahigin ko yung gitna kasi yan yung lalagyan natin ng para sa yung anuhan ng abo. Yan. Lalagyan ko siya guys ng karton. Yan, tinignan ko muna yung tamang lalim ng kanyang first layer. Yan. Hindi na ako makatiis guys, kinamay ko na lang talaga siya kasi hindi ko matansya yung kanyang dami ng semento sa kanyang first layer. Ito nilagyan ko na siya guys ng karton. Ito yung lalagyan ko ng bakal para sa kanyang strainer ng uling. Tapos para yung nasa ilalim niya doon babagsak yung mga abo. Yan. Papansin nyo guys, yung karton dyan sa gilid-gilid na 4, yan yung singawan ng hangin. Para yung hangin mo papasok doon sa loob para kumpleto yung kanyang oxygen. So, para dire-diretso yung kanyang apoy. Ito guys, lalagyan ko siya ng buhangin. Buhangin yung ilalagay ko dyan sa gitna. So, para madali siyang tanggalin pag matigas na yung ating kalan. Yan. Karton din pala yung aking ginamit na pang dyan sa gitna para madali lang siyang matanggal. Yan. So, ayan, ididiin-diin ko ng konti para ma-eksakto yung pagkalalim ng ating paglalagyan ng abo. Tapos, lalagyan ko na siya ng hanggang dyan sa ng karton. Lagyan ko siya ng semento. Yan, para sa second coating niya guys. Yan. Hanggang sa mapuno yung gilid-gilid niya. Yan, siniksik ko diyan. Tapos, lalagyan ko na siya guys. Ito yung kanyang strainer. Salaan ng abo. Yan, puthaw. Sa Bisaya guys, puthaw. O yan, sa Tagalog yung kabilya na pinutol-putol ko siya guys. Mga ritaso na lang to para hindi natin masayang yung mga ritaso nating bakal. So, ginawan ko siya ng paraan para mapakinabangan natin siya kasi sayang din naman. Yan, gawa tayo ng DIY para mapakinabangan yung kanyang bakal. So, guys, yan, nailagay ko na yung ating bakal. So, susunod nating ilalagay ay yung 5 liters ng tubig na yung container ng tubig. Pinutol ko siya guys, yung bandang sa sa may uluhan. Yan. Lalagyan ko ulit siya guys ng buhangin. Yan, kasi yung buhangin guys, madali lang siyang tanggalin pag once na tumigas na yung ating semento. Yan, para hindi siya umibabaw yung ating hulmahan. So, para pantay ang kanyang yung tawag nito yung sa gilid niya guys, pantay yung kapal ng ating kalan. Yan, lalagyan ko na siya ng semento hanggang sa ibabaw. Yan, hanggang sa mapuno siya guys. Yan, lalagyan natin palibot. Yan, lilibutin natin siya ng semento. Sisiksikin natin para siksik yung ating kalan.
Hindi siya basta-basta masisira agad. So, mas maganda tong ganito guys kasi makakatipid na tayo ng ating mga expenses. So, kasi mahal ang gaas ngayon sa panahong ito, mahal ang gaas. So, kailangan natin gagawa tayo ng paraan kung saan tayo ay makakatipid. Gagawa tayo ng ito nga, DIY kalan. Para hindi na rin tayo bibili ng ready-made na ganito. Kasi medyo may kamahalan din pag gawili ka ng ganitong ready-made. So, nagre-range siya ng 300. Depende sa klase. Yung mga ganito guys, pag binili mo to siya sa sa palengke, nasa 300 pesos yung bili mo ng ganito. So, para hindi na ako bibili guys, bumili lang ako ng 3 kilong semento lang ang aking gastos dito. Tsaka yung ating hulmahan, yan po ay recycled na siya guys. So, bali, medyo nakatipid-tipid tayo ng ganito. Yan, sayang din naman yung sobra na ating may pambili na tayo ng ulam. Yun. So ito, pantay na siya guys. Lalagyan ko siya ng space para sa kanyang yung taitainga, yung patungan na ng kaldero. Yan. Gagawa ako ng patungan ng kaldero. So, nagtira ako ng space para sa kanyang patungan. So, ito guys, mga ilang isang araw lang, tuyo na yan. So, pwede na natin siyang gamitin after 1 day. The following day, pwede natin siyang gamitin, matigas na yan. Yan. Yan na pala guys yung ito na pala yung patungan niya ng kaldero. Yan. Yang maliit, tatlong piraso yung patungan niya ng kaldero. Yan, saktong-sakto lang to siya guys para meron kang kaldero na medyo hindi ganun kalakihan. Yan, saktong-sakto lang to siya ang gamitin para hindi masunog yung iyong sinaing. Yan. Masasalangan mo to siya guys ng 1 to 3 kilos ng bigas. Yan, pwede mo siyang lutuin dito. 1 hanggang 3 kilo ng bigas ang pwede mong lutuin sa ganito kalaking DIY kalan. Yan. So, pag ang bigas mo lumagpas na ng 3 kilos, let's say mga 4, yan, ganyang kilo. So, di na yan pwede dito kasi medyo mabigat na yon, saka medyo malaki-laking kaldero na siya guys. So magawa na naman tayo niyan ng improvise natin na yung gagamitin natin ay kahoy na o kaya yung digas na. Yung pangmalakihan na yon guys. Pero ito sa pang-araw-araw nating pang-araw-araw nating buhay, mga pang simpleng lang, pang-araw-araw nating konsumo, ito yung gagamitin natin para makakasave tayo siya. Ito guys, hindi na ako nakatiis, kinamay ko na talaga yung kanyang tainga guys. Kasi hindi ako komportable sa spatula ang ginamit ko kasi medyo may kalaparan ng konti. So kinamay ko na siya guys, kakamayin ko na lang yan para maging komportable ako sa ng semento ng kanyang tainga, pagkulma sa taingan niya guys. Yan. Kasi pag hindi ko siya kamayin, parang pakiramdam ko hindi maganda yung aking trabaho. So yan guys, kamay-kamay lang tayo nito para sa ating
DIY para maging maganda yung ating DIY kalan. Yan. Patsing-patsingan natin yung medyo hindi pantay ang laki. Yan. Pakinis-kinisin natin to. So, kamay lang ang gagamitin kong pampakinis sa ating kalan sa ibabaw niya. So, kamay-kamay. Uso naman ang kamay-kamay. Yan. Kinamay-kamay ko na siya guys hanggang sa matuyo-tuyo ng konti. Kasi hintayin ko siya na matuyo-tuyo ng konti siya guys para medyo ano na. Tapos pagkatapos nito guys na mag-ano na ako nitong tainga, magporma sa taingan niya. So tutuyuin ko na siya, lilinisin ko na yung kanyang katawan para hindi siya matuyo yung simento sa kanyang body ng kalan. So maganda siyang tingnan para malinis tingnan yung ating DIY kalan. Yan. Kamayin natin to hanggang sa kuminis. Yan guys, ito na. Natuyo-tuyo na yung aking kalan guys. Ayan. Finishing touch. Yan na ang aking kalan guys. Natapos na yung aking tapos tinanggal ko na rin yung kanyang buhangin sa loob. Yan guys. Oh, yan. Makita nyo. Tinanggal ko na yung buhangin kasi tumigas na siya. Pati yung kanyang mga karton na nakalagay sa butas para hindi magbara yung ating mga butas. Yan. Oh, ayan guys. Oh, tingnan mo yan. Yan na ang aking finished product ng aking DIY kalan. Yan. So, ngayon, mag-testing tayo ng ating kalan. Testingin natin to siya guys kung perfect nga ba talaga ang paggawa ko ng aking DIY kalan. So guys, nilagyan ko na siya ng baga guys ng uling. Yan guys, ito guys, mapapansin nyo ang ganda ng uling, ang ganda ng oxygen niya sa loob. Balancing yung kanyang oxygen sa kanyang butas. Yan, nilagay ko na yung aking cute na kaldero. For lang to siya, for half kilo lang ang laman ng aking kaldero kasi dalawa lang kaming kumakain nito guys. Yan. Thank you for watching guys. Salamat sa panunood.